Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelism. Kakibat ng ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Dahil na Panginoon sa Kristo at gabay natin mga nagagawin sa Kaliya. Kaya atin po ay binabahagi sa inyo sa linggo ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Spread the peace on God's word through Jesus Christ. Yeah. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensaheng ito marami sa bagong pan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo Kabanata 4, talatang 17. Ito po ang mensahe. Pagmula noon ay nangaral na si Jesus na ang wika, pagsisihan ninyo taligdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talatang 7 hanggang 18. Ito po ang naparito si Jesus at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyo mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo tayo ay kapwa makalalapit sama magitan ng Espiritu Santo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 10. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga, at may pagmamahal sa napagtiisan ninyo ang isa't pagsumagitan ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng bukod ng kapayapaan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 14, hanggang 15. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang buong kautusan na uwi sa isang pangungusap, ibigay ninyong sarili, ngunit yung kayo'y magkasakmalan at magkakagatang parang mga hayop, kayo'y mauubos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Maghitunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigan ng mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Paigtan ninyo ang pagpapahalaga sa iba kaysa pagpapahalaga nila. Ngayon ay ito po ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization ng ating pag-ibanghelyo. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, gayon din ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang sakripisyo, pagpapala at biyaya at habag sa sangkatauhan upang tayo bigyan ng pagkakataon na makaisa, magbago at makakaisa at mabigyan ng pagkakataon na nilang paghahari o tinakda na walang hanggang pamumuhay. Ngayon ay maliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe nito mula dun sa tema na Spread Peace on Earth through Jesus Christ. Nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon sa ating lahat na nais niyang malaman natin o patuloy natin na tayo na nais niya na umiral ang kapayapaan sa mundo. Mula sa kanyang pagkasugo sa kanyang anak hanggang sa pagkasugo niya sa kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak ng Panginoong Kristo, nais niyang palaganapin at umiral ang kapayapaan sa mundo upang makapamuhay na maayos sa mga tao. Ang Panginoong Kristo ay kanyang sinugo sapagkat gusto niyang tayo ay mabigyan ng pagkakataon ng magbago. So mula sa kanyang pamamaha sa ating pamumuhay ay nais niya na tayo ay mabigyan ng pagkakataon. So umiral yung kapayapaan. So hindi tayo basta sinupil na ng Panginoon Diyos sa kanyang pamamahala, kundi binigyan tayo ng pagkakataon. At sa ating pamumuhay na ito, tayo ay sa pagpapairal ng kapayapaan, tayo ay makapamumuhay ng mabuti. Tayo ay makapamumuhay ng may pananampalataya at tayo ay makapamumuhay ng maayos ng mayroong kapayapaan. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon. So Kristo na umiral ang mabuting balita, umiral ang kanyang salita at umiral ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng banal na Panginoon. So Kristo upang tayo ay umiral ng kapayapaan. Ngayon, sa inahayag ng ating banal na Panginoon Kristo mula sa Panginoon Diyos ay hubog nito yung ating puso at isipan, ng ating mga pag-uugali
upang makapamuhay tayo ng maka-spiritual, mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng mabuti ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Kung makapamuhay tayo matuwid. Yan. So kung tayo makapamumuhay ng mabuti, matuwid ayon sa mabuting balita, iiwan ng kapayapaan. At tayo ay magkakaroon ng malaking pagkaasa din sa kaligtasan spiritual na binalangkas din ng mabuting balita na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos sa itinakdang panahon. Nahuhusgahan niya ang lahat mula doon sa ating pamumuhay na ginawa sa ating pamumuhay ito. At kaya tayo ay dapat ay magpailalim at manampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo upang tayo maligtas at tayo ay makapamuhay ng mabuti. At tayo ay nang ang Panginoon sa Kristo ay sinugo niya, siya ay nagpanaganap nga ng salita ng ating banal na Diyos upang umiral ng kapayapaan. Hanggang sa siya ay pinagsakripisyo ang kanyang bugtong na anak upang tayo tubusin sa pagkakasala at umiral ng kapayapaan. So, nagsakripisyo ang Panginoon sa Kristo upang umiral ng kapayapaan sa buhay. At ang patuloy na itong pinapalaganap ng kanyang mga ipinalaga na mga apostol at pagtatayo ng simbahan mula noon pa para umiral ang kapayapaan at ang kanyang pananampalataya sa ating banal. Sa gayon, iiral ng kapayapaan at pamumuhay na nais ng ating banal na Panginoon. At isa na yan nga na ang pamumuhay ng may kapayapaan. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Mamuhay tayo na parang may pag-ibigan sa bawat kapwa. Kung tayo ay ibigin natin ang kapwa gaya ng ating sarili, o tayo ay nais ang banal na Panginoon sa Kristo na kanyang kautusan na tayo ay mag-ibigan. So tayo ay magmalasakit sa isa't isa. Magmahalan tayo na parang tunay. Sa gayon, ay sabi nga doon sa pangaral ng Panginoon sa Kristo, ang pag-ibigan ay buod ng buong kautusan. Ibig sabihin, kung tayo ay mag-ibigan, ay matutupad natin at maiiwasan natin. Matutupad natin yung kautusan o maiiwasan natin ang lahat ng uri ng pagkakasala mula dyan sa mga kautusan na yan. Kung tayo ay may pagmamahal. At binabalangkas din o inaan ng Panginoon sa Kristo kung paano tayo magmamahal sa ating kapwa. Kailangan tayo ay matyaga, kailangan tayo ay may pagtitiis, mabait, mahinahon, maraming bagay para tayo ay pagpuwaliin natin at pagmumul ng ating isipan upang tayo ay may pagmamahal sa ating kapwa. So yun, at hindi lamang yun, marami iba't iba pang mga gabay ng mabuting balita upang tayo makapamuhay ng banalan at mabuti, matuwid dahil sa kalooban ng Diyos. At siyempre, pangunahin diyan ay tayo ay pinagbabalik loob nga ng ating banal na Panginoon Diyos sa pananampalataya natin sa Kanya o ilalim natin sa Panginoon. Sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, tayo ay pinagbabalik loob. So, pinagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay pinag-ilalim sa pagkasakramento ng binyag at ng binyag ng Espiritu. So, tayo ay mahugasan ng mga pagkakasala, tayo ay mayroon ng pagkakataon sa pagtalima ng mabuting balita at pananampalataya natin sa Panginoon. So, kung tayo magbabago, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sapagkat bubuti tayo magbabago sa gabay ng mabuting balita sapagkat ang gabay ng mabuting balita ay paggawa ng mabuti o kabanalan niya o gabay sa pamumuhay may kabanalan. Ibig sabihin, hindi lamang mabuti, banal pa, matuwid, banal. So ngayon, ay yan ang ating isa sa buhay mula sa pagsisisi natin sa ating mga pagkakasala. Kaya kailangan yung muna ang unang gagawin natin. Ang pagsisihan natin ng ating mga pagkakasala at isa sa buhay natin ang ating magbabalik doon sa Diyos. So ngayon, kung sa panahon ngayon, kung tayo magsisisi sa ating pagkakasala, lalong-lalo ang naghanap ng equality, partikular na ating titingnan ng mga pagkakasala ng tao, ay iiral yung kapayapaan sapagkat isa sa mga nagiging kaguluhan sa mundong ay ang inequality na yung isa, ang isang tao ay gahaman sa salapi at kapangyarihan. Siya may gustong may kayamanan, siya may gustong kapangyarihan. Masusunod. So ngayon, yung tinalang ng gobyerno natin yun, ginagamit nila yan para sa kanilang sariling interes. So ngayon, nag-iiral na kaguluhan, siyempre, yung mga na-avail, yung mga no-oppress, maaari magsama-sama. Labanan yung mga sasama-sama para naman abilihin yung kapwa-tao gamitin ng gobyerno. Kagaya nangyayari sa ating bansa. Mayroong rebellion na nangyayari. Dahil nga sa
pagtingin nila ay mayroong inequality sa ating bansa. Kaya kung mayroong inequality ay dapat ay umiral ang pairalin natin ng mabuting balita, mga gabayan, yung nasa pamahalaan, mga gabayan na lahat at magbalik loob sa Diyos. Tanggalin yung pagpapairal at ugali na tayo lamang ang mayroong kapangyarihan at kayamanan. So, isabuhay natin yung fairness sa ating pamumuhay upang sa gayon ay maiwasan natin yung pagbubuhan, nagaya ng mga rebellion at paggawa ng tao ng mga kriminalidad dahil sa sila'y because of inequality in our society. So, yan ay hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo, bawat mga bansa. Mayroong inequality in society na naging sanhi na kaguluhan ay yung inequality na yan. Mayroong mahirap, mayroong nakakapi. Inequality of justice. Mayroong hindi patas na hustisya. So, yan yung mga naging problema, yung politics, economics, justice, social, cultural. Yung inequality, yan ang yung wala na sa ngayon, magabayan ng mabuting balita upang huminga ng kapayapaan at magkaroon at magpahirap ng fairness of all. So, kung tayo ay magagabay ng mabuting balita, magsisisi tayo sa ating pagkakasala, mamumuhay tayo ng mabuti. Mawawala yung inequality, iiral yung fairness for all sa gabay ng mabuting balita at gabay ng Panginoon Diyos na nais niya na pamumuhay natin under His kingdom from Jesus Christ. Sa pagpapailalim natin sa kanyang pananaw sa pag-aari niya, wala Panginoon sa Kristo, iiral ng kapayapaan. So kung tayo magbabagong lahat, kung tayo magpapakabuti, so walang kaguluhan. So ngayon nangyayari ang kaguluhan dahil because of this. Particular, kung nangyayari sa lipunan, kaya may kung magbabago ka, sa iyong maling pamumuhay, gusto mo, ikaw yung mayaman, gusto mo, ikaw yung may kapangyarihan, kukunin, gagawin mo lahat. Nakamali para mapa sa iyo ang kapangyarihan at kayamanan. Yung batas, gagawin mo, yung mali mo ay gagawin mo pa sa mga pagkano ng batas. Diba? So, dinidistort yung mabuting pamamahala ng ilang mga puso sa pamahalaan. Yan ang nagiging problema. Kaya yung ating pamahalaan ay magabayan ng mabuting balita upang huminga ng kapayapaan. So muli, sana ay kaya tayo ay mamuhay na para magkakabatid, may pagmamahala sa kapwa, balas sa isang tayo, mahabag tayo sa ating kapwa-tao, gaya ng pag-abang natin ng Panginoon Diyos. Sa gayon ay tayo ay mapapapayag ng kapayapaan. Kaya na ginagawa natin, tayo ay nagpapalaganap ng kapayapaan sa pagbabahagi ng mabuting balita o pag-ibanghelyo sa paggabay sa lahat at lalong-lalo na sa kapamahalan na ito'y mamahalan ng mabuti at ito ay magpairal ng patas sa mga. Sa gayon, iiral yung kapayapaan sa gabay din sa patuloy na paggabay natin sa pamahalaan. Ito ay nagpapairal ng mabuting pamahalaan. Sapagkat yung pamahalaan, yung kalimitan yung namumuno diyan ay attempt to do the inequality kagaya kaisa ng mga mamamayan na gumagawa ng inequality. So mamamayan sa pamahalaan na mabuting balita to spread fairness and peace. So ngayon ay muli sana nagabay naman kayo ng mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at tayo ay makapamuhay ng mabuti. Yan. At mula dito sa ating pagbabahagi ng ebanghelyo, pag-ebanghelyo at pagbabahagi ng mabuting balita linggo-linggo dito sa ating The Bible Evangelist. Sana kayo at tayo maasa patuloy ng paggabay ng ating banal na Santa Maria, ng kanyang pagmumilagro, ng kanyang kalimunagan, o gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa iba't ibang niyang gabay. Milagro, himala, mula sa Santa Maria at iba't ibang niyang mga paggabay sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Lahat. At paggabay natin sa kapamahalaan ay ito ay tayo gabayan sa paggabay ng mabuting balita at maliwanagan yung pamahalaan ng pangsinumahalan mabuting. So, gabay tayo ng mga pagmimilagro, kababalagan ng Panginoon Diyos para magabayan natin ang ating pamahalaan mula dito sa pagbabahagi ng mabuting balita at iba't ibang milagro ng ating banal na Panginoon. Upang ang ating pamahalaan ay tumalima sa kanilang authority na so yun at yung interperpetuity, maliwanagan yung bawat mga reliyon dahil katuloy na hinikayat natin na magkaisa sa interperpetuity at unawaan natin reliyon. Sa ngayon ay iiral yung kapayapaan, iiral ng pagkakaisa at makakalikaya tayo sa nagkakaisa mga bansa, bawat mga lahi nipin ng patuloy na unity, maiwasan yung digmaan, pagkarasan.
doon sa CBCP Vatican Church, Maliwanagan Sion, Ibang ng Santa Maria, patuloy niyo ang pagbukduri ng sangkatauhan mula Panginoon Jesucristo at mabuti. At sa ating munting kakayanan, sa pag-ibanghelyo, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay patuloy tayong maasa ng kanyang kagabay, ng kanyang kaliwanagan, at sa pagbuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuti. Sa mga pamana, maliwanagan kayo, magabayan kayo ng mabuting balita at mamahaluin, mabuti, patas na pamamahala, at patas na justisya, at tugulin niyo yung karapatan ng tao. Sa gayon, makapamumuhay ng mabuti at patas ang inyong mga nasasakupan mula ng bansa sa Pilipinas at iba't ibang bansa at at doon sa aming lokal na pamanaan sa bayan ng Santa Quezon, kayo ay maliwanagan ni Bansa Santa Maria at kayo patuloy na mamahala ng matuwid, patas na justisya at tugulin ng karapatan ng tao. Sa ating lokal na pamanaan din sa ating lokal na PNP o Kapulisan. At gayon din, doon sa aming lokal na parokya, kayo ay magabayan ni Bansa Maria at patuloy niyo pagtutuloy yung mamamayan ng Santa Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat.